Yun mga kakulitan, magka-camping tayo ngayon. Pupunta kami ngayon sa Long Lake Beach, Alberta. Kasama ko yung pinsan ko. 2 nights kami doon. Ngayong gabi, saka bukas ng gabi, Sunday uwi din. Masasama natin si Luna. First time ni Luna mag-camping eh. Kaya mga kakulitan, samahan nyo kami ha. Alas 8 na ng gabi dito, pero maliwanag pa rin. Tapos 1 hour and 45 minutes ang biyahe. So before 10 na, doon na tayo. Paano? Hanggang mamaya abangan nyo to ha. Tapusin nyo ang video ha. Okay, ano? Tara! At bago nga tayo magtuloy-tuloy sa biyahe natin papunta doon sa campsite, dumaan muna ako dito sa gasoline station na malapit sa amin para magpagas. At ito nga si Luna, excited na, halos lumabas na yung buong katawan. At ito namang si Milo ay sanay na sa mga ganitong long drive. Kaya mga kakulitan, umpisahan na natin mag-drive, tara! Makalipas nga ang 2 oras na biyahe at dumating din tayo dito sa Long Lake Campground. Medyo madilim na at hinahanap ko nga dyan yung RV ng pinsan ko para makapag-diskarga. At pagkatapos nga namin may ayos yung mga gamit namin, ito naghapunan na kami. Sabay-sabay na kami naghapunan kasi yung pinsan ko kararating lang din pala nila. Dahil kami mga galing pa sa trabaho, ganun din sila. At kung makikita nyo yung aso nilang si Clover, tignan nyo naman oh, ang sarap ng upo at talagang pagkain niya. O tignan nyo, nakakatuwa tignan, hindi ba? At pagkatapos nga namin kumain, etong si Milo inilabas ko muna para umihi dahil nagre-ready na kaming matulog kasi hindi namin namalayan na mag-aalauna na pala ng madaling araw dyan. Napasarap tuloy yung kwentuhan kasi ang tagal din namin hindi mga nagkita-kita eh. At nagising nga kami ng alas 4:30 ng madaling araw dyan para paihiin tong dalawa at maglakad-lakad na rin. At syempre para makita na rin yung ganda ng lake nila at itong ganda ng sunrise. Mga kakulitan, wala pang tao dyan, kami pa lang. Napakaganda. At pagbalik nga namin sa RV, etong mga to nakatulog uli. Kasi nga naman umuulan sa labas. At ako naman, ang gagawin ko ay mag-aalmusal muna ako. Yung asawa ko nga pala bago siya matulog, nagluto muna siya ng makakain namin. At eto nga, umpisahan ko muna mag-almusal. Yung ibang kasama ko mga tulog pa din kaya wala akong kasabay ngayong kumain. Etong pagkakamping siguro hindi na tumawawala sa amin ng asawa ko. Kasi talagang na-addict na kami sa pagkakamping. Taon-taon hindi pwedeng hindi kami mag-camping. Eto kasi yung paraan para mabawasan yung mga stress na galing sa trabaho. At syempre para makakonek ka na rin sa natures. Saka mga kakulitan, napakarami talagang mahilig sa camping. At ang bawat isa sa atin may mga kanya-kanyang dahilan kung bakit tayo mahilig mag-camping. Pero kami ng asawa ko, gusto namin palaging mag-camping para ma-relax and to keep us grounded. Kaya mahal namin ang camping. At ipapakita ko nga pala sa inyo yung washroom ng Long Lake Campground. Just in case na gusto nyong pumunta dito, kung malapit lang kayo dito sa Edmonton or outside Edmonton area lang kayo, pwede kayong pumunta dito. Ito nga pala yung washroom nila.
Malinis siya mga kakulitan dahil araw-araw nililinis itong washroom. Saka ang kagandahan pa dito, 24/7 siyang bukas at may hot water at mayroon din heater. Dito kami ngayon sa trail. Nasa trail kami. Buti gumanda ang weather. Dahil kanina umulan, kanina umaga. Pero ngayon umaaraw na. Hindi siya ganun mainit. Mahangin. Nawala yung mga lamok. Kasi kagabi ang daming lamok pero ngayon okay na. Yan ang itsura niya. Yan ang itsura niya. Tapos ang trail niya nasa tabing lake lang. Ito yung long lake ko. Yan. Tapos pwedeng mag ano dyan, pwedeng mag boating dyan. Pwede mag boating. Diba? Ganda. Kaya try nyo pumunta dito. Long Lake Campground. At mga kakulitan, meron din silang pang group campground at kung marami kayo at tropa kayo na gustong mag-camping, pwede kayo dito dahil maganda dito at merong power at water. At kung mahilig naman kayo mag-paddleboard at nakalimutan nyo ang life jacket nyo, pwede kayong manghiram dyan basta isasauli nyo lang pagkatapos. At pagkatapos nga namin maglakad sa tabing lake, bumalik na kami dito sa RV para magmerienda. At ito nga pala yung merienda namin, fishball, kikiam at hotdog. Grabe, miss na miss namin talaga tong street food na to. Kaya nakakamiss talaga sa Pilipinas, hindi ba? Kaya ang ginawa namin, dinala namin ang Pilipinas dito at nagluto na lang kami ng street food. At papakita ko naman sa inyo ang shower room nila dito. 5 minutes lang ang layo nito sa campsite namin. Hiniwalay talaga nila yung shower area nila para hindi crowded sa mga washroom. Ang galing din no? Tara, samahan nyo muna ako. Papakita ko sa inyo yung loob pagkatapos ko maligo. Guys, ito yung shower. Ayan. Ayan, ito yung shower. Tignan natin yung loob. Isa lang yung sasakyan dito, sigurado isa lang din ang shower dito. Kaya tignan natin, okay? Hanggang 9 PM pala siya. At ito nga pala yung itsura ng shower nila dito mga kakulitan. Tapos yung machine nila, yung nasa kaliwa ko, diyan ka maghuhulog ng $1. Every $1 is 2 minutes and 30 seconds na napakainit ng tubig. Pwede ka nga magkape. At ito naman yung itsura ng shower room nila mga kakulitan. Itong shower room na to is pang lalaki lang ha, iba pa yun sa pang babae dyan. Meron siyang 4 na shower para kung busy is mabilis na makapagpalit ng mga magsha-shower. At malinis din ang shower nila. Saka may hot water, may kuryente. Kaya malinis, napakaganda. At nag-toothbrush nga lang ako dyan at babalik na tayo uli. So yun, mga kakulitan, balik na tayo sa camp uli. Last night natin ngayon dito sa Long Lake. Bukas ng tanghali uwi na rin tayo. At umaga na nga niyan at hindi na ako nakapag-video kagabi kasi nga naman ang sarap ng kwentuhan namin ng mga pinsang ko. At eto, naglakad na lang kami ni Milo at Lunan at ng asawa ko. At meron din kaming lakad mamaya papunta doon sa kabilang side naman ng trail. Kaya mga kakulitan, maraming salamat ha. At ito yung mga picture namin. Chasing deadlines, chasing time, lost in the future, obsessed with the next climb.